Magandang araw! For today's video ay wala tayo sa bahay kundi nandito tayo sa magandang resort. Nandito tayo hindi para mamasyal kundi para mag-photoshoot. Gaya nga ng nakaraan kong vlog, sabi ko maipo-photoshoot ako at ito na yon. Sila nga ay nanay at tatay na aking beshi. Uy! Ang tanong ko'y kailan baga si beshi? 25 years na nga nila at first time itong mangyayari in the history dito sa church na may 25 years na magpapakasal ulit. Ang tawag nga dito ng mga mayayaman ay renewals of vows. Hoy, napakadami namang S. Ang mga pakana namang itong pa 25 years ay pakana daw nung aking beshi wap dahil gusto niyang ma-witness ang kasalan ni nanay at tatay niya. Kakoy iba nga kapag nakakaluwag-luwag na at kaya nga ring aking kaibigan na ere ay lumuwas sa kabilang dagat ay para masuportahan ang kanyang mga magulang. At syempre nga ito, naisip niya na bigyang kasiyahan naman ang kanilang mga magulang. Magandang mindset ito sa ating mga anak, no? Na kapag nagkaroon tayo ng chance or magkaroon tayo ng mga kakayanan para sila ay mapasaya ay gawin natin dahil life is short. Disclaimer nga na hindi naman ako professional na mamimitik. Ako lang ay may camera. Nakiusap nga nila sa akin si Beshi. Napitikan ko daw si nanay at tatay niya. Kakoy, wag kang ga-expect Beshi ng magagandang kuhaan. Hindi naman ako professional. I did my very best na nga lang para makuhaan sila ng magaganda. Wala na nga na kaming ginawa habang photoshoot ko dito. Tumawa ng tumawa at ering mag-asawa kapag inapag-moment namin kakoy magtinginan sa isa't isa ay tumawa na ng tumawa. Kakoy, alam ko na kung saan ang galing ang pagkabungis nito si Beshi kundi dito sa mag-asawang ito. Kakatuwa nga nit bata pa itong mag-asawang ito ay napagtapos na ang dalawang anak. Wala nang problema. Kaya sabi ko nga kay nanay dapat ako'y pinayagan niya ng mag-asawa noon pa para malalaki ng aking anak. Hoy! Hindi na nga nakuhaan itong aking assistant yung iba pang mga outfit nitong aking pinotoshoot. Kaya naman, fast forward na tayo dito sa mismong kasalan. Talaga namang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang aming maramdaman. Mas iba pala yung nararamdaman kapag 25 years yung kasalan kaysa sa bagong kinakasal. Kami nga ning lahat ay tulo ang uhog. At iba pala talaga yun. Na iba bagay yung may experience na sila sa lahat ng hardship na nagdaan sa kanilang buhay. Ay! Ika nga ng mga taga-Rini ay nakadalawang kasal na sina ate ay sila hindi pa nakakaisa ay ano na, galaw-galaw. Wala na rin naman akong magagawa. Talagang tayo yung inila ng Diyos para sa isa't isa. Salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Alam kong hindi ako naging perfectong asawa. Pero sa loob ng 25 years na ating pagsasama, alam ko na kung ano yung aking kakulangan ay iwinasto mo. Ikaw yung nagpuno. At sa lahat ng ating pinagdaanan, alam kong hindi ko kakayanin yan kung hindi ka kasama. Kaya salamat sa pagmamahal at pagkakataon na ako'y makasama mo bilang asawa. Alam ko na ang Panginoon yung laging gumagabay sa atin. At sa kabila ng kahirapan na ating pinagdaanan, hindi biro na magpaaral ng mga anak, pero napagtagumpayan natin yun sa tulong ng Panginoon. Kaya sa araw nito ay maraming salamat una kay Lord at pangalawa sa aking pamilya na alam ko na mahal kami. At alam kong kami ay pinagbuklod ng Diyos para ang lahat ng mga pagsubok na darating sa aming buhay ay aming malampasan sa tulong ng Panginoon. Muli ay inapaalala ko na wala akong mamahalin kung hindi ikaw. Sana all. Sana ay
alam ko naman na ang patuloy na paggabay ng Panginoon sa ating pamilya ay patuloy niyang ipararanas. Yun lamang at maraming salamat. Kung may inakasal si Pastor, sabi ko sana madating yung time na ganyan din ako. Na makatawid din na inakasal ni Pastor. At yung pangarap na yun ay nakulayan na po. Salamat ng marami sa mga pangalawang magulang po namin, sa aming mga ninong at ninang, mga atin namin na handang sumuporta sa amin, kapamilya at kapuso, kapatid sa pananampalataya, ramdam na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Lalong-lalo na po kay Sister Lian at kay Pastor, na parang sila po yung nagpapatatag ng aming pananampalataya, nagpapaalala sa amin yung mga nagagawa namin na hindi dapat sa Diyos. Isang pangarap muli ang nakulay sa aking buhay, kung loobin po ng ating Diyos na maabot ang ating 50 years sa ating pagsasama, makakasalan kita muli. At forever po na motto namin. Ang motto namin noon pa, I love you till death do us part. Only till death do us part, but till life after death. Yun po yung motto namin nung time na kami pa. Ngayon ay tapos ng ating mga anak, naway lalo pa tayo magkaroon ng oras sa mga gawain ng Lord. Mahal kita, mahal ko ay tato kayo amin. Kayo ba? Sino bang hindi mapapayak sa mga ganyang sumpaan at muling pagpapahayag ng pag-ibig? Hoy! Ang sikreto daw ng masayang marriage ay hindi mayaman kayong couple, kundi ang sentro ng pag-ibig niyo ay ang Diyos. Nawa tayo ay maging katulad ng mag-asawang ito na naging sentro ang Diyos sa kanilang buhay. Para sa mag-asawang ito, ang tunay na katagumpayan nila ay hindi ang mga nakamit nila, kundi napalaki nila ang kanilang mga anak ayon din sa panuntunan ng Lord. Ay paano? Yan lang muna for today's video. See you again on my next videos. Huy!